Bago natin simulan ang kwento, ay nai-upload na pala natin ang 190 doon sa kabilang channel natin. Ang pangalan nito, ang tagasunod ng ermitanyo. Simulan na natin ang 191. Maraming salamat. Tumaas kasi bigla ang boses nito na para bang iniinsulto ang kanilang maestro. Dahil sa sinabi ng grupong yon, maging si Manong Duming ay hindi rin maiwasang magalit. Pagkunot ng noo ng ermitanyo ay ang pagbitaw nito ng mga salitang, "Kami ba'y tinatakot mo? Gusto mo bang kainin ko yung magasin ng armas mo? At isabay ko yung mga kasama mo, mga tikwing kasama? Hindi ka marunong rumispeto ng mas matanda sa'yo, Ginoo. Umalis na kayo bago ko pa mahusgahan ang buong pagkatao nyo." Sa pagbitaw ng ermitanyo ng mga katagang yon, ay ang pagsitayuan nila Nuli ng buo nitong mga kasama. Agad ikinasahan ng mga NPA ang kanilang mga armas nang siyang sinabayan ng kanyang mga kasama pa. Pagkasa nito ng kanyang baril ay ang pag-unday nito para hampasin ang ermitanyo. Ngunit bago pa man ito gawin ng NPA, bigla na lang itong nagulat nang manigas ang dalawa nitong mga kamay sa hindi malamang dahilan. At dito na tumayo si Nuli at hinawi ang armas ng lalaki. Dahil sa ginawa ni Nuli, grabe ang pagkagulat ng mga kasama nito, lalo na ang mga aswang nitong kasama. Nang biglang napunta si Nuli sa harapan ng kanilang pinuno. "Itigil niyo yan. Kung gusto niyong manggulo, kaya ko kayong pagbigyan. Huwag kang umatake ng hindi nalalaman ng iyong kalaban dahil isa yang kabubuhan," wika ni Nuli habang hinawakan ang baril ng NPA. Gulat na gulat noon ang mga kasama nito nang baliin ni Nuli ang baril sa pamamagitan lamang ng isa nitong kamay. Hindi na ito nakuha ng NPA dahil sa kakaibang lakas ni Nuli. Kasabay ng pag-atras ng mga NPA sa kinaroroonan nito ay ang agarang paghila ni Nuli sa lalaking bumastos sa kanyang maestro. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, tanging pagsigaw na lamang ang naririnig ng mga kasama nito. Sila Manong Duming at Mang Carpio noon ay halos hindi kayang masundan ng tingin si Nuli dahil sa bilis ng mga galaw nito. Animoy may bago itong abilidad na ipinamalas nang siyang labis na ikinagulat ng kanyang mga kasama. Sa pagtungo ni Nuli sa kagubatan, tanging sigaw na lamang ng NPA ang kanilang naririnig. Dahil sa mga nangyari, wala nang nagawa ang mga kasama nito kundi ay ang makipagpatayan sa pangkat ng ermitanyo. Ngunit bago pa man ito makapagkasa ng kanilang mga baril, nakuha na nitong si Nuli ang lahat ng kanilang mga sandata sa mabilis na pangyayari. Sa paglitaw ni Nuli sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama, lahat ng kanyang mga kasama ay nagulat nang makita nilang nagliliwanag ang marka sa batok ni Nuli. Ibang-iba na rin ang abilidad nito na para bang may kung sinong nilalang ang nangingibabaw sa kanyang kaanyuan. Paglalarawan ng ermitanyo sa anino ni Nuli, nagkaroon ito ng maitim na pakpak na mahalin tulad mo sa pakpak ng isang dalupahaw na ibon.
Ang bawat dulo ng pakpak nito ay merong animoy kutsilyong kulay ginto nang siyang nagpatingkad ng kulay nito. Meron na ding 4 na kamay ang anino ni Nuli na merong ginintuang porsilas na kapag nasisilayan ng kahit na anong liwanag, mas naging mabagsik na rin ang mga katawan ni Nuli. Pagkuha nito sa kanyang tabak sa bewang, mas lalong nakaramdam ng takot ang mga tikwing aswang sa kanilang kinaroroonan. Kitang-kita rin ng dalawang ermitanyo ang pag-iiba ng kulay sa daladalang tabak ni Nuli. Nagkaroon ito ng animoy ugat sa katawan na may dumadaloy na berdeng likido papaikot sa katawan nito. At sa hawakan ng tabak na yon, may markang matang nakapikit. Dahil sa mga nasilaya noon nila Tonyo, wala na silang magawa kundi mamangha sa bagong taglay ni Nuli. Alam nilang hindi demonyo ang gumabay dito, kundi ang espiritu ng diwatang si Barangaw. Matapos nila itong masilayan, bigla namang nawala si Nuli sa kanilang kinaroroonan. Hindi pa man nakatapos ng mga usal ang mga aswang, isa-isa na itong pinugutan ni Nuli ng ulo. Dahil sa sobrang bilis ng taglay ni Nuli, walang nagawa ang kanilang mga kalaban, kundi ay ang pag-igihan ang pagsisipat sa paligid kung nasaan itong si Nuli. Nang mag-aanyong aswang na ang mga NPE, matindi ang kanilang pagpaparamdam sa kinatatayuan nitong si Nuli. Ilang minuto pa ang makalipas, nagsalita si Nuli sa likod ng isang kahoy. "Hindi nyo na dapat kami ginulo pa." Kasabay ng pagwika nito ay ang muling pagsanib nito sa aninong may pakpak. Paglingon ng mga aswang, ang nakita lang nito ay ang mga damong dinaanan ng malakas na hangin. Noon ding mga oras na yon, unti-unti nang nakaramdam ang mga aswang ng labis na takot. Doon nila napagtantong isa itong mataas na antingero na may napakalalim na aral. Ang grupo naman ng ermitanyo noon halos hindi na sumali sa labanan dahil alam nilang mahihinang uring aswang lang ang sumalakay sa kanila. Sa pagkakatanda pa ni Manong Duming, nasa 8 lang ang bilang ng mga NPE at ang 4 ang nalaga sa grupo nito. Ilang minuto ang makalipas, biglang lumitaw si Nuli sa harapan ng kanilang mga kalaban. Habang nasisipat nila ang maamo nitong pagmumuka. Habang naglalakad si Nuli, agara naman itong sinugod ng mga kalaban upang pagtulungan. Nang makalapit na sila kay Nuli, laking gulat na lamang nila nang makita nilang ang lahat na kanilang atake ay nilihis ng hangin sa bawat pagkumpas ni Nuli sa kanyang mga kamay. Dahil sa walang kakayanan ang mga itong tamaan si Nuli, pinili nilang umatras sa ginawa nilang atake. Matapos ang pangyayaring yon, napangisi na lamang ang pangkat ng ermitanyo dahil sa bagsik ng bagong kakayanan ni Nuli. Partida. Hindi pa tinawag nito ang kanyang gabay. Sa pagkakawala ni Nuli sa kanyang kinaroroonan ay ang muling pagpaparamdam ng mga aswang sa kanilang paligid. Ilang segundo lang ang makalipas, biglang bumagsak sa lupa ang isang aswang sa kanyang kinatatayuan. Tanging pag-ungol na lamang ang ginawa nito
nang tinamaan ito sa tabak ni Nuli. Dahil sa mga pangyayari, wala nang nagawa ang mga aswang, kundi ay ang magsipulasan sa paligid. Sa pagtakbuhan nito, paisa-isang bumagsak ang mga aswang dahil sa kakaibang estilo ni Nuli. Animoy ang bilis ng mga aswang na yon ay wala pa kung ikukumpara sa bilis na taglay ng aninong sinaniban niya. Matapos ang mga pangyayaring yon, tanging isang inpeing aswang na lamang ang natira na sumubok sa kanilang pangkat. Hindi na muna ito pinatay ni Nuli kung ano ang dahilan kung bakit ito ginawa ng mga nilalang sa kanilang pangkat. Dahil sa alam ng aswang na yon, nawala ng paraan para makatakas sa mga kamay ni Nuli. Pinili nitong ilahad ang nais nilang malaman. Ilang minuto pa ang makalipas, bumalik na sa normal ang itsura nitong si Nuli. Maging ang sukbit-sukbit nitong tabak ay bumalik na rin sa dati nitong anyo. Nang masilayan ito ng aswang, doon na nawala ang takot nito sa kanyang sarili. Habang nilapitan ito ni Nuli, parang normal na tao lang ito kung maglalakad. Patay na ang lahat ng mga kasama mo. Sana naman magsasalita ka na kung bakit pinili niyong guluhin kami rito. Mahinahong wika dito ni Nuli. Napilitan lang akong sumama sa grupong yon dahil isa ito ang nais ng aking kadugo. Sagot ng isang lalaki habang nakayuko. Dahil sa mga narinig ni Nuli, pinili niyang patayuin ang lalaki upang papuntahin sa harapan ng ermitanyong binastos. Doon ito pinagsasalita ni Nuli upang malaman ng mga kasama niya kung bakit ito napasama sa mga NPeng grupo. Nang malaman nila Manong Duming ang nais nilang malaman, agara naman nila itong pinakawalan at pinatakbo sa kagubatan. Hindi na nag-alala ang kanilang grupong makapaminsala pa ito dahil tinanggalan na ito ni Danilo ng kakayanan na kumain ng laman ng tao, na magagamit din ang kanyang mga aral, lalo na ang pagiging aswang nito. Matapos mapakawalan nila ang aswang, nanatiling nakatitig lang sila sa paglayo nito. Ayon kay Manong Duming, isa yun sa paalala ng mga aswang sa lugar na hindi ordinaryo ang mga taong nadapo sa bundok na yun. Muli nang bumalik si Nuli sa kinaroroonan ng pangkat ng ermitanyo. Habang naglalakad siya, napansin ng mga kasama niya na para bang walang nangyari sa katawan ni Nuli. Nang makalapit na ito sa kanyang grupo, nag-uwika ito ng, "Oh, halina kayo. Ituloy na natin ang ating inuman." Habang naglalakad sila, tila walang kaidi-idiya si Nuli sa mga nangyari sa kanya. Kung hindi pa siya tinanong ni Manong Duming tungkol sa kanyang bagong abilidad, hindi pa ito tuluyang mapansin ni Nuli. Iho, wala ka bang kakaibang nararamdaman kanina habang ikay nakipaglaban? Tanong ng ermitanyo. Wala naman, Manong. Bakit ho? May dapat ba akong malaman tungkol sa pagsanib ko sa mga anino? Sagot naman niya. Ang mga kasama naman niya, nakatitig ito sa kanya na para bang may nais itong marinig mula sa kanya. Nang marinig ito ng ermitanyo, doon ito napagtanto na wala ngang kaidi-idiya si Nuli sa mga nangyari
sa kanyang sarili. Pinili niyang makipag-inuman muna sa lahat nang sa gayoy maganda ang kanilang pag-uusap. Sa pagbalik nila sa kanilang pwesto, doon na unti-unting tinanong si Nuli. Halos lahat kasi ng mga kasama nila ay nais marinig ang paliwanag nitong si Nuli. Ngayon, may kasagutan na sa mga katanungan mo sa diwata ng kalikasan. Pansin ko nga ang diwatang nananalaytay sa marka mo at tuluyan ang dumikit sa iyong pagkamandirigma. Mas malakas ka na ng triple kaysa kahapon, iho. Kaya naman, gamitin mo yan sa kabutihan. Huwag puro sabong. Huwag mo sanang kalimutan na maari ang bawiin ng diwata ng tubig at kalikasan kung ang iyong gawain ay hindi niya magugustuhan. Wika ni Manong Duming. Nang marinig ito ni Nuli, naging palaisipan para sa kanya ang sinabi nito. Halos hindi niya kasi maunawaan ang mga sinabi nito sa kadahilanang ordinaryong anino lang ang kanyang sinaniban noon. Dahil hindi siya naniwala sa mga sinabi ng kanyang mga kasama, muli niyang tinawag ang mga anino upang sumanib dito, upang siya mismo ang makasaksi. Pagsanib niya sa mga aninong yon, laking gulat na lamang niya nang makasipat siya ng mga pakpak at dalawa pang mga kamay sa kanyang likuran. Agaran din naman siyang lumabas sa anino nang masipat niyang ibang-iba na ang espiritual niyang kanyuan bilang isang mandirigma. Matapos niyang gawin yon, pinili niyang tumabi sa dalawang ermitanyo. Doon na nila pinag-usapan ang mga nangyari, kung papaano niya nataglay ang ganong espiritual na kapangyarihan. Kapag ikay nagipaglaban, Nuli, huwag mong kakalimutan ang tabak na sa iyong biwang. Sigurado kaming pati yan ay nabasbasa ng diwata upang hindi ka na mahirapan sa mga kaharapin mong mga laban. Marahil ito na ang pinakamalaki mong hakbang, Nuli, sa pagpapaunlad mo sa inyong sarili at kakayanan. Nakadepende din yan sa iyo kung nais mo talagang lumakas. Dagdag naman ni Katonyo. Nang marinig ito ni Nuli, halos hindi ito makagawang sumagot sa kadahilanang hindi na niya alam ang mga nangyari. Habang sila'y nag-iinuman, tuluyan ang napanatag ang kanilang mga sarili na wala nang manggagambala sa kanila sa pagsapit ng takip silim. Okay mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Pasensya na pala na hindi tayo nakapag-upload ng sunod-sunod dahil binawalan tayo ng ilang araw. Kaya doon ako sa kabilang channel ako nag-upload ng part 190 natin. Puntahan nyo na lang yon at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat.